Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Gemini Kabayan. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments. Dahil halos lahat kayo is resonate. Skip comment lang mga kabayan. Ang inyong energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, makuha ko lang yung energy. Makaresonate lang kayo sa ating reading. No? And syempre maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto niyo po ng personal reading, nasa baba po ng video na to, how to contact me. And syempre, this is a general reading, no, kabayan Gemini. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Tandaan mo, this is not your personal reading. No? Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring ito is nangyayari o mangyayari pa lang. Maaring related sa work, love, job, friends, family member, co-workers o sa business mo. Lawakan ng isipan, no? Use your own intuition. We have the base, secret admirer. There is someone here na may nagkakagusto sa iyo o humahanga sa iyo, no? Anak to, or ikaw ang, o maaring ikaw, no? Ganyan, ikaw baka mahinahangaan ka. And we have the seahorse, family matter. Maaring magkakaroon ng mga hindi inaasahan when it comes to family. Yan. You have the camel, for serve and you will overcome problem. Okay? Pag-isipang maigi ang mga no? At dahil pag-isipang maigi mga solution, yan. Kumbaga, lahat ng mga nagiging problema mo o dinadanas mo ngayon is matatapos din. We have the clef, someone will try to make you do something against your will. Ingat lang din tayo sa mga tao na gusto tayong saktan o may mga tao na gusto nila tayong mapahamak o mga negative thought o masamang pag-iisip sa atin, no? Mag-ingat-ingat din tayo, no? Yan. We have the hat, you will be playing a different role. Maaring dismay. This is a reading, ano? Maaring dismay, Gemini, maaring magkakaroon ng mga pag-asa o magkakaroon ng changes when it comes sa buhay mo. Maaring sa trabaho o sa karelasyon o sa family mo, yan, no? Kasi we have the family, matter din, no? Maaring gano'n, no? Ipasok mo yung sarili. We have the step, you will be taken care of in difficult times. Okay? May mga, kasi parang latigo ba to? Parang magkakaroon talaga ng mga hardship, ako nakita, mga paghihirap o mga pagbabago na nakikita ko. Pero nakita ko na may mga pag-asa rin naman, no? Maaring, when it comes sa trabaho, maaring yung ginagawa mo, by this May, magkakaroon ng maaring pag-angat o yung ginagawa mo is mababago, no? Mapupunta ka sa ibang, ano ba dito? Ano ba? Dito ka sa number 1 ka, nasa number 2, ganun. Mababago yung position, maaring ganun yung ginagawa mo. Yan, ingat din tayo, no? And we have the bird flying. There's a news in your way. Maaring good news or a bad news na marireceive mo, no? This May. For Gemini, May 2020. Show me, show me, show me, show me. Parang nakikita ko sa inyo, no, ang lungkot nyo. Sa nakita ko. May mga pag-iisip every night, no, na mga baka hindi kayo nakakatulog. Medyo magtulog-tulog din tayo, no, baka puro puyat, no, ang nakikita ko sa inyo. Dami nyo rin iniisip. Nandito yung sa part ka ng buhay mo or madarating o dadaan ka sa part ng buhay mo na mga pag-iisip when it comes sa money o pag-iisip when it comes sa pag-ship o pag-change maari ng business, ng trabaho, ganyan ang nakikita ko dito, no? Maari magkakaroon ka ng ganun. Baka mag-isip ka lang. And then sa nakikita ko dito, yun nga, may mga pinagpipila. When it comes to relationship, ganun din eh. Maaring when it comes to relationship, maaring meron kang karelasyon na matagal mo na. Ganun din sa trabaho, maaring may karelasyon o trabaho o business man yan na matagal mo nang na gusto mo na matagal mo nang pinagtitiisan, matagal mo nagiging patient ka, ganyan, gusto mo lang ng
ng peace, ganyan. Nagtitiis ka para lang sa payapa, o nagtitiis ka kasi may nagkakaroon ka naman ng blessings dito, o nagiging okay naman yung buhay mo dito. Pero nag-iisip ka pa rin na siguro may mga pinagpipilaan ka pa rin ng mga options sa nakita ko. May mga pinagpipilaan ka pa rin na iba, no? Sa nakita ko dito. Para sa ngayon is nagtitiis ka. Pero nakikita ko naman na there's a blessing naman ako nakikita at pumapasok sa'yo sa nakita ko. Nasaan ka man yan. Pero nandun yung matagal. But it comes naman sa isang bang situation, ako nakikita, handun yung paghihintay sa iba na ang tagal-tagal naman dumating talaga yung blessing ko sa buhay ko. Na parang yung kailan ba ako talaga magkakaroon ng matatag na trabaho, matatag na business, o pagiging stable sa buhay, yaan na may pera, na hindi na nag-iisip, ganyan. Ano yung nakikita ko? Na magkaroon ng mga matatag na relationship, pamilya man yan, trabaho, ganyan. Inulit ko lang, sorry. Yun na nakita ko. Parang ang tagal mo na ring hinihintay yung part sa buhay mo na ngayon, no? May nakikita rin ako dito na maaring yung iba sa inyo is maaring may karelasyon na ang tagal-tagal nyo na pero parang walang nangyayari. Parang ang tagal-tagal mo naghihintay pero maaring dalawa kayo o ikaw ang may dalawang karelasyon, or vice versa to. Maaring ang tagal-tagal nyo na pero wala pang napipiling isa na situation. Ganon din sa trabaho, ipasok nyo o sa business. Hindi yan sinasabi dito sa'yo na ni angels mo na siguro kasi 2 angels na ang lumabas sa'yo, 2 angels na masyado yan, 2 angels na ang lumabas sa'yo, siguro, ang sinasabi niya na, yung pag-iisip mo, yung pagtitiis mo sa sitwasyon mo ngayon, siguro, it's enough na, Kailangan mo na siguro na magkaroon ng decision sa buhay mo. Kung gusto mo talaga na, kung matagal pumasok ang swerte sa'yo, matagal pumasok ang kasaganaan sa'yo, siguro, this is a time na talaga mag-decision ka sa buhay mo, Tama na siguro yung pag-iisip. Siguro, is the time na talaga siguro na mag-take a risk ka o this is a time naman talaga na mas mag-forward ka o magplano ka muli, sa nakita ko ito. Sa ikagaganda, kumbaga mag-explore ka pa more sa sarili mo. Ipakita mo pa lalo yung sarili mo na kaya ko, ganyan, na lilipad ako sa ibang destination, pero kakayanin at kaya ko. Ganon. Yung mga ganon, kailangan na nagkaroon ng awakening sa'yo, kailangan na transformation, kailangan, kung hindi man ganon, kailangan mo na rin magkaroon ng mga decision, mga pagbabago sa mga decision mo sa buhay. Yung mga hindi na talaga nagwo-work o nagwo-work man siya, pero ang tagal ng processing, ang tagal ng result, siguro this is a time to let it go. At kailangan mong mag-move, at kailangan mong mag-take it action sa nakita ko dito. Yung iba naman, siguro nagkakaroon ng self-evaluation o may ini-evaluation pa, ang ganyan, nakikita ko, Kailangan na, parang decisiveness kasi kayo, parang siguro kailangan mong matuto, yung, if ever na ikaw is mag-go, ganyan, yung iba siya may travel, mag-go ka at mag-ibang bansa, or mag-another work, or business man yan, o love man iyan. Siguro yung mga experience in life mo dito sa nakaraan, o naaalisan mo, siguro i-adapt mo sa pupuntahan mo, kasi para hindi maging same ang situation. Halimbawa, ito, sa karelasyon mo o sa trabaho mo, andito ka pero parang walang nangyayaring maganda, o walang nangyayaring level up, kumbaga. Siguro pag nag-iba kang karelasyon, alam mo na yung gagawin mo para hindi ka na maulit sa same situation in the past, You need to learn from the past, Sa nakita ko dito. Yun na nakita ko. Ang iba naman dito, sa nakikita ko sa'yo, there is a person here na saka lang. Yung iba sa inyo, yun nga, nasabi ko na pala yun. Yung iba gusto na kalayaan, Yung iba gusto na maging malaya. Makaramdam mo kalayaan. There is a person din na nakikita ko dito na gusto niya makipag-union sa'yo. Siguro may mga magkikita, na karelasyon. Maaring friendship, close relationship, dating boyfriend or girlfriend mo man yan. Basta may makikita ako nakikita. There's a union ako nakikita na related ang money. Maaring ka business partner, ganyan. Or maaring matagal mo ng kaibigan. O a part of the family yan. Maaring gano'n, Nakikita ko na parang baka makipagkita sa'yo. Na
related ang money. Yun ang nakikita ko by this May. Meron din dito ako nakikita na there's a person na hindi ko alam kung past relationship to na gusto niya ng long term. Tingnan ko nga kung sino ka. Oh! Yung iba dito sa inyo, siguro kung nasa kayong sitwasyon ngayon, parang niloloko nyo na yung sarili nyo. Sabi ganun Parang handun yung part na, oo, gusto mo nang, ang tagal mo nang tinitiis. Siguro meron kayong family. Siguro meron, kumbaga sa trabaho, sa business, o family, o relasyon mo man yan, boyfriend, girlfriend mo man yan. Handun yung part na, ang tagal mo nang nagtitiis dito sa sitwasyon na to na kahit na niloloko ka, kahit nagkakaroon ng mga pagsisinungaling, kahit na alam mo na nagsisinungaling, kahit alam mo na option ka lang, kahit alam mo na pinagpipilian ka lang, kahit alam mo na ginagamit ka lang, yung kahit alam mo na part of your family, sa iba dito part of the family, o pamilya mo, o karelasyon mo na, o ka-company mo, ganyan, o boss mo, o ano man yan, foundation meron ka. Ando yung part na may sneaky person ako nakikita, no? May sneaky person ako dito na tao na hindi dapat siya pagkatiwalaan, no? Maaring magkaroon kayo ng problema with it comes sa pera o sa business, ano? Hindi ko alam kung mawawalan ka ng pera o mananakawa ka ng pera o lulukuhin ka with it comes sa pera. Or maaring iba dito, matagal nyo na sigurong alam na niluloko kayo ng kapamilya mo, ng karelasyon mo, o ng kaibigan mo. Ganyan nakikita ko. Malapit sa puso mo, na related ng pera. O baka sa company mo, ganyan. Alam mo na niloloko ka na, pero andun ka pa rin. No? Siguro this is a time to escape. No? Mag-escape ka na dito sa sitwasyon. Nakita ko rin baka yung sa iba dito, magkaroon ng mga pag-aaway, no? Sa relationship man yan, sa company man yan, sa pera. May mga pag-aaway o hindi mapagkakasunduan. Or maaring ikaw, ganyan. Baka gusto mo na ng panibagong buhay, pero umaasa ka pa rin na magbabago yung sitwasyon mo ngayon kahit na nahandoon ka. Kahit ang tagal, pero ang tagal mo na naghihintay, no? Tagal mo nang nararamdaman tong sitwasyon na to. Pero nahandoon ka lang. Siguro this is a time to escape, ano? Escape mo na yung mga sitwasyon na ang tagal mo naghihintay na wala namang nagiging magandang result. Oo, sige, fine. Kung masaya ka, masaya ka. Well, nasa sa'yo naman din yung decision. Pero, well, nasa iyo pa rin, kabayan. Kung alam mo nang hindi nagwo-work sa'yo yung sitwasyon mo ngayon, siguro, this is a time na rin na mag-move o mag-iba ka ng mga decisions in life, no? Kung hindi mo kayang iwanan o hindi mo kaya magbago ng another path, siguro, nagbago ka ng another decisions in life, na mga rules kanyan. Baka sakaling, in that time, baka sakaling magkaroon ng improvement o may mga magbago. Kung wala pa rin pagbabago, siguro this is a time na talaga na another path ka, no? Andito ka sa part kasi na, gusto mo na ma-achieve lahat ng iyong dreams sa buhay. Gusto mo magkaroon ng mga achievement, gusto mo magkaroon ng yung mga wish come true mo, gusto mo matupad yun. Pero nahandoon yung sa part na parang gusto mo nang sumuko kasi siguro nahihirapan ka na, ganyan, na walang nangyayari, success, walang nangyayaring peace or harmony, hindi nagkakaisa, handun yung part na parang nagiging immature ikaw o yung person na yun, walang nangyayari, parang handun yung, may nakita kasi akong tao na sukong-suko na sa mga dinaranas niyang paghihirap. Ayaw nang lumaban, no, sa sitwasyon kasi when it comes sa pera, nandun ka sa part na gusto mo umangat na yung pera mo, no? Sa nakita ko ganun. Pero, tingnan ko nga. Bakit po? Andito naman sa nagpupursige ka para lang umangat ang buhay mo, magkapera ka, magkaroon ka ng ipon, no? Sa nakita ko dito. Maaring iba dito, nag-iipon ng pera para makapag-travel, ang nakikita ko dito.
Pero siguro yung iba may magta-travel, pero magkakaroon ng cancellation or delay, ano, sa nakita ko dito. Baka nadidelay kasi kayo, baka kulang pa kasi yung budget nyo sa nakita ko dito. May travel ba kayo? Pa-travel ba kayo? Andito sa part na parang nararamdaman nyo na gusto mo nang tapusin yung sitwasyon mo ngayon para makuha mo na at makamit mo na yung mga dreams sa buhay mo. O may mga ma-achieve ka na. Pero nakita ko ayaw mo nang lumaban eh. Kasi parang nakita ko walang changes sa'yo. Gusto mo na mga new opportunities, ano, pero walang dumarating or hindi ka lang talaga naghahanap. Gusto mo umangat yung mga financials, gusto mo mag-improve yung finance mo, gusto mo matapos yung mga paghihirap mo, pero wala akong movement na nakikita sa'yo. Kasi nakita ko ayaw mo nang lumaban sa buhay. Na natrap ka lang sa sitwasyon mo na nahandun ka. No, baka natrap ka ng sarili mong pag-iisip. Nakikita ko dito. Baka ikaw na rin kasi nagtrap sa sarili mo dito. Kahit na gusto mong makaramdam ng freedom o umalis o mag-another o mag-action, handun yung part na parang siguro naisip mo na hindi pa tapat, hindi pa sapat, hindi pa siguro right now. Siguro yung parang gano'n nakikita ko sa'yo. Napanghihinaan ka ng loob, no? Sa nakita ko sa'yo. Sa sitwasyon mo ngayon. Yan, may mga part siguro makakaramdam ka dismay na napanghihinaan ka ng loob. No, na parang makakaramdam ka siguro na ng ano ba to? Na gusto mo nang lumipad. Yan, na gusto mo nang magbago yung buhay mo. Pwede naman yun eh. Huwag ka lang always think positive lang, tsaka ikaw din makakaalis sa buhay mo. Kasi every night, nag-iisip ka talaga kung tama ba yung destination na tinatahak mo ngayon, no? Kung tama ba ako dito sa destination ko, dito sa pinapasok ko. Nandun yung part na yun eh, nag-iisip ka eh. Saan ba talaga yung the right path para sa akin? Nakikita ko dito. Minsan, hindi ka na nakakatulog. Minsan, siguro, hindi ko alam kung ano yung trabaho nyo. Baka, kasi nakita ko dito, hindi kayo gaano nakakatulog. O, parang isip nyo lang, ba't na reverse to, mo? Bakit? Okay? Handito tayo. Ikaw lang pala, no? Sa nakikita ko sa'yo, handito ka sa part ng buhay mo na yung emotions na lungkot ang nakikita ko sa'yo na parang ang dami-dami mo ng hirap, ang dami-dami mong problema, ang dami mong iniisip, ang dami mong responsibilities o struggle sa buhay mo na nakaaklang sa buhay mo na hindi man lang mahustisyahan, na hindi man lang magkaroon ng clarity o hindi man lang nagkakaroon ng fair na situation o fair na pagtitinginan o fair na, ano ba yun? Yung same level, ganon. Handun ka sa part na ganon. Siguro, ang nakikita ko kasi dito, with it comes sa, I don't know kung sino tong tao na to. May nakita kasi ako na tao na nagbigay sa'yo ng mga problema o nararamdaman mo may problema na may tao kasi ako nakita narcissist, may tao ako nakikita na corruption, no? May tao ako nakikita na dishonest. Hindi siya nagiging totoo sa'yo. Andun yung sa part din may tao rin ako nakikita na wala siyang pagmamahal para sa'yo. Andun yung part na pagka halimbawa, ang narcissist kasi, siguro alam niyo yun, pagka halimbawa, nagka-problema, kahit na problem, siya ang may kasalanan, sa'yo niya ibibintang. Kasi ikaw ganyan eh. Kaya nangyari yun. Overthinking ka eh. Kaya ganyan. Yung kasalanan niya, isisisi niya sa'yo. Hindi niya matanggap. Pero nakikita ko sa kanya na may tao ko nakita na walang pagmamahal sa'yo. No? Na mahal niya lang yung sarili niya. Yan. May nakikita rin ako na tao na parang na siguro kayo o itong tao na to na nag-iisip ng gusto niya maghigante, ganyan. Gusto niya ng mag-revenge, ganyan. Gusto niya ng, as in, ganun.
Minsan nag-iisip kayo if ever na tingnan natin. Anong iniisip mo? Okay. Andito kayo sa part ng buhay nyo na kung nasan kayong sitwasyon ngayon, hando yung pagiging devoted na kahit na niloloko na kayo o kahit nakakaramdam na kayo ng ano ba to? Hindi maganda. Alam mo yun? Halimbawa, it comes to relationship. Pinapakita niya sa'yo na mahal ka niya, gusto ka niya, pero hindi. No? Mahal niya sarili niya. No? Andun yung part na concern siya sa'yo, pero hindi. Concern siya sa sarili niya. Andun yung sa part na nakikisama lang siya, pero wala siyang nararamdaman sa'yo. Kumbaga, there's a narcissist nga talaga. Dishonest kasi siya. Actually, parang siguro, andun yung part na nagkakaroon dito ng kasi ang dami mong responsible. Oo, andun sa part na if ever lang ha, na kung gusto mo ng another path, andun yung consequences na if ever ba ako nag-new beginning sa buhay ko at nag-take it action ako at nag-iba ako ng trabaho, nag-iba ako ng negosyo, o nag-iba ako ng love life, nag-another path ako, andun yung part na mawawala na kaya yung mga paghihirap ko, matatapos na ba yung mga problema ko, magiging maganda ba yung kalalabasan. Andun yung mga pag-iisip na ganun eh. Kumbaga, there's a consequences na pag iniwan ko ba to, it's okay ba? May mga ganong pag-iisip. Ako nakita. Siguro, ang nakita ko sa'yo dito, this is a time siguro na you need to take it action and kasi it's up to you. Kung gusto mo matapos yung mga problema mo, Gemini, it's up to you to make it happen. You need to trust your intuition. Make a new beginning and use your head when making a decision. Maging matapang ka, magkaroon ka ng rules sa sarili mo. Magkaroon ka ng rules or decisions in your life para magbago ang buhay mo, no? When it comes naman sa mga negosyo, ganyan, baka there's a corruption kasi ako nakita. Hindi ko alam kung sa ano nyo, sa company nyo o pinagtatrabuhan mo, baka nakokorrupt ka, baka nagkakaroon ng lokohan, ganyan. When it comes sa ganun. Minsan nagkakaroon ng may nakita ko na tao na very exaggerated, no, very napakadrama or nagdadrama, no. Itong tao na wala siyang nararamdaman sa iyo if ever ikaw to o there's a someone na person mo. Andun yung part na exaggerated, drama effect. Pero ingat ka kasi naniling lang to. Niniling lang ka lang niya at hindi siya dapat pagkatiwalaan. Yes, hindi siya, dishonest siya, or ikaw to. May iba dito siguro, nagiging moody kayo, itong person na to, nagiging moody, handa yung pagiging selosa o silosa. No, sa nakita ko dito. Mag-ingat-ingat lang, kasi nakita ko dito, baka iba dito, there's a person here kasi na may iba. No? Na, siguro may third party sa inyo. Baka kung nasa ang sitwasyon ka ngayon, siguro nakokontrol niya yung puso mo. Nakokontrol niya yung utak mo, no? Sa nakita ko dito. Handito naman sa part na nakita ko na, gusto mo nang maging masaya. Handoon sa, siguro na nag-iisip ka na rin na, I want to be happy, gusto ko nang maging successful, gusto ko nang ikasal, gusto ko nang magbago yung buhay ko, gusto ko nang magkaroon ng successful stability or pera o trabaho niyan, ganyan, business man niya. Pero nahandun ka sa part, aray, atay, itay, taluga ka. Ang sakit, anak. Handun sa part na maaring nagkaroon ng, unahin ko muna sa iba ha. Meron ako nakikita dito na kung kayo is hindi kayo magkahiwalay, kung kayo is magkasama. Di ba kasi nakita ko dito yung kanina si narcissist na very dramatic, exaggerated, pinapakita niya na mahal ka niya, nililing lang ka niya, pero hindi siya maasahan. Ito yung tao na to, siya yung tao na kahit gusto ka niyang i-break, or kahit gusto mo siyang i-break, or vice versa yan. Pero hindi niya kaya. Kasi why? Andun yung part na inaano niya na, halimbawa ikaw, bigay ka ng bigay sa kanya. Acceptance,
pag-iintindi, pagbibigay ng financial, o pagtulong, o ano man yung ginagawa mo sa kanya. Yun yung part na situation na hindi kanya kayang iwanan. Kasi, yung, ano ba tawag dito? Aray ko, ang sakit, anak, gago ka talaga. Nagulat ako dun, kinagat ako ng anak ko. Andun yung sa part na parang, yung ego niya na kasi binibigyan niya akong ganito, nagiging mapagbigay sa akin. Hindi ko siya kayang iwanan kasi if ever, mawawala to sa akin. Hindi ko naman to makukuha sa iba. Diba? Parang nagiging user siya. Yan, user person. Pero papakita niya sa'yo na gusto ka niya. No? May nakikita rin ako dito na tao na yun nga, very jealous, sarili niya lang iniisip niya, hindi yung insecure siya, minsan siguro nagiging hot temper siya, or ikaw ito, no, baka iba sa inyo by this May magkaroon kayo ng moody type, no, magkakaroon kayo ng, mabilis kayong magalitin o mabilis uminit ng ulo nyo, baka ganun ang nakikita ko, pero hindi nyo siguro ipapakita, makakaramdam kayo ng ganun. Hindi dito may nakita talaga ako dito na there's a person dito na baari nagkaroon ng separation sa iba, no? Nagkaroon ng separation. Sinasabi ni tao na to na hindi kayo para sa isa't isa. Kasi magkaiba kayo ng thinking. Magkaiba kayo ng gusto. Nagkakaroon dito ng kaguluhan, no? Parang disharmony. Hindi kayo nagkakaisa, hindi kayo nagkakasundo. Nagkakaroon ng distrust dito. Kumbaga, there's an hindi siya equal na pagtitinginan. Unfair, ganyan na nakita ko dito, no. Andito rin yung part na siguro there's a person here na na iniisip mo na pakakasalan ka, no, pero hindi no. Hindi ko nakakita kasi dalawa kayo. May liar dito, very manipulative. Andito yung may tao dito na naghahari-harian. Yan, andun yung pagiging minsan siguro ikaw o itong person na to, baka this May, Gemini, makaramdam ka ng yun nga, init, magiging masungit ka, magiging mataray ka, magiging suplado ka, ganyan. O magiging magalitin ka. O kaya itong tao na to, no, sa nakita ko dito. Maaari magkakaroon din ng mga trouble or pag-aaway o pagtatalo ako nakikita. Maliit man o malaki yan, may ganun ako nakikita, no. Maaring nangyari na to sa iba, no. Maaring nakikita ko rin, by this May, baka may mambuli sa'yo. No? O baka itong tao na to, binubuli ka na pala niya. No? Iba-iba kasi ang bully, physical, emotional, spiritual, yan. Ipasok mo yung sarili mo, iba-iba ang klase ng pambubuli. Baka nabubuli ka na when it comes to emotion, ganyan. No? Or iba naman, binubuli when it comes sa bibig. Yan, no? Ang nakita ko dito. Kailangan mo din siguro na, is a time na siguro na mag-decision ka, no? Sa nakita ko dito. Ang hindi ko alam kung nasa ibang bansa ka o magkaiba kayo ng lengguwahe ng person mo. Pero kasi nakita ko dito, may nadidinig ako ng ibang lengguwahe or ibang country. Parang ganun ang nakita ko. Kung hindi ibang lengguwahe, magkaiba kayo ng country o ikaw magkaiba kayo ng country siguro. Ganyan. Maring pareho nga kayong Pilipino, pero magkaiba kayo siya nasa Pilipinas, ikaw nasa ibang bansa, o kaya nasa ibang bansa ka rin, nasa ibang bansa. Paring gano'n, ipaksin mo yung sarili mo. Yun ang nakikita ko. And then, nandito ka sa part na parang, sinasabi na rin dito ni angels mo na, siguro this is time to move on, ano. Mag-desisyon ka na sa buhay mo. Sinasabihan ka na niya na, protektahan mo naman yung sarili mo. Magkaroon ka naman ng pride, no. Yung depensahan mo naman yung sarili mo. Ang nakita ko. And make a new beginning. Sabi ko nga sa'yo, tulad ng sinabi ko, this is a time magkaroon ng mga life-changing sa mga decisions, no? Sa nakita ko ito, make a new beginning, it's time to awake and move on. Kailangan na ng transformation sa buhay mo ngayon, no? Sa nakita ko dito. But it comes naman sa mga iba na, kasi nakita ko, may mga tao ako nakikita na hindi ka gusto. As in, hindi ka gusto. Hindi nila gusto ikaw kausap, hindi ka nila gusto na, ayaw nila yung na magkaroon ka ng mga achievement. Yun, may mga taong gano'n nagalit sa'yo. Yan. Protektahan mo yung sarili. Basta stand up for beliefs. Ang nakita ko dito, may mga taong mga haras talaga sa'yo. May mga taong mag-under attack sa'yo. Strong will lang, no? Nakita ko dito. Diba dito siguro magiging busy?
May mga gagawin daw kayong mga project o may mga naiisip kayo na gusto nyong gawin. Na umpisahan, maaring business, maaring new project o creation. Nakita ko dito, kung ano yung idea na ginagawa na iniisip nyo, siguro is time na i-force nyo yun. Kasi nakita ko na magsasuccess. There's a victory and success kasi ako nakita. Also, we have the wheel of fortune. Kung mag-iiba ka ng mga decisions in life at magkakaroon ka ng new direction sa buhay mo, magkakaroon dito ng good luck, good fortune. Maraming change ang mangyayari sa'yo. No? A good karma. Kung yun if yun, ang sinasabi ko, if. Kung gagawin mo yun. Tingnan niyo yung aking card. Ningat-ngat to ng mga anak ko. Yan. Nakuha ko pa siya, pero at least, di ba, may natira yan. Ganyan kayo kamahal ng anak ko. Pero ganyan ko rin kamahal yung card ko. Yan. Kahit hindi ko tinatapon. Andito ka sa part na ngayon na pagtitiis ang nagiging matapang ka na lang sa sitwasyon na meron ka ngayon. Pero nahandi yung back and forth na nararamdaman mo. May mga situation ka na ini-evaluate mo talaga, no? May mga choices ako nakikita sa'yo. Ando sa pag-iisip, oo, nag-iisip ka na you want to withdraw something or ando kasi yung umuurong sulong na gusto ko na magretiro, gusto ko na mag-iba ng buhay, gusto ko na mga pagbabago. Ando yung pagsisiyasat sa sarili. Ando yung naghahanap ka ng katotohanan at mga solutions in life ang nakikita ko sa iyo dito na gusto mo na rin siguro na mag-ibang landas para magkaroon ka na ng maramdaman mo na yung fulfillment, joy, and happiness sa buhay mo. Yung ganun, makakaramdam ka ng ganun. Pero hando yung back and forth lang. Hando lang yung sa parang mapipigilan ka na mag-iisip ka lang din ng solutions in life, no? Mga darating ka sa part by may na ganun, na magja-jungling ka. May mga sa dismay, magkakaroon ka ng pag-iisip na pag-iisipan may mga solution, mga problema, ganyan. Magkakaroon ng mga ganong pag-iisip. Siguro din sa nakikita ko dito, dismay or baari nararanasan nyo na rin, dito, sa nakita ko dito. Mag-ingat din tayo, baka sakali na yung iba sa inyo is makaramdam o nakakaramdam na kayo na may mga ko nakita, may mga mawawala. Mawala ng pera, baka maling lang ng dahil sa pera, sa nakita ko dito. Sa ibang banda naman, sa nakita ko dito na magkakaproblema kayo sa pera, siguro it's not big. Hindi ko alam eh. Pero mag-ingat na lang tayo, sa nakita ko dito. Yung iba dito, baka by May or nakakaramdam na kayo, baka sumakit yung tiyan nyo. May bandang tiyan ako nakikita na masakit, Tapos, baka sumakit din yung likod nyo. Tapos, may mga lumalabo ang mata. By May din, makakaramdam ka ng pagod, Sa nakita ko dito. Mag-relax kayo. O nakakaramdam ka na ng pagod. Nandito ka sa sitwasyon mo na hindi ka na makaalis Nandito ka sa sitwasyon mo na na-corner ka na. Parang no choice, okay, fine, i-accept ko na lang to. Nandito ka sa sitwasyon na yun. Tinatanggap mo yung sakit, tinatanggap mo na lang yung lahat ng siguro iniisip mo, I'm a victim, ganyan. May mga sitwasyon na gano'n na nakaramdam ka ng sakit, na nandito sa sitwasyon na napoprostrate ka, or maaring dismay, ma-prostrate ka ng dahil sa pera, related ang pera, ganyan, nakikita ko dito. Sana hindi kayo maloko sa pera. May mga biglaang mangyayari ako nakikita sa'yo. Yun nga, sinasabi ko na. Maaaring iba dito may biglaang mangyayari na bad news. Yes, there's a bad news. Sabi ko nga dito, may bad news and a good news ako nakikita sa'yo. Maaaring iba dito may biglaang maglabas kayo ng pera at masaktan kayo. Or when it comes sa business, maaaring ganun. May mga biglaang mangyayari na magtatapos. May mga biglaang mangyayari na hindi mo aasahan na maaari may magkaroon ng pag-aaway with comes sa relationship o sa trabaho, sa company, pag-aaway ng pera, May mga mangyayari din sa iba. Sa iba, may papasok na pera. Sa iba, ganun. Pero hindi lahat kayo.
Sa iba, bigla kayo magkakaroon ng siguro makakaisip kayo na magtayo ng business with your own, no? Or may papasukan kayong bigla ng trabaho. May iba dito baka matanggap kayong bigla sa trabaho. Yun ang nakikita ko, ha. Ingat-ingat lang din. Yun ang nakita ko, medyo may bad and good talaga ako nakikita. Diba dito baka magkaroon ng kung magkaano kayo, kasal kayo, baka magkaroon ng separation, ano? Sa nakikita ko dito. O hindi lang kayo magkasundo. Siguro sa iba sa inyo, hindi to kayo sa part na okay. May third party talaga ako nakikita dito, no? Yung isa, pinapahalagahan mo siya. May tao talaga, either ikaw, Gemini, o yung partner mo, ang may iba. Ang nakita ko dito. Kasi yung isa, handun yung isang tao na to, pinapahalagahan niya ng sobra ito. Ikaw o yung person mo, ha? Maaring, I don't know kung may family yung person mo. No, sa nakita ko dito. Kasi, dalawang energy ang nakita ko dito, eh. Yung isang pinapahalagahan niya, soulmate niya yun. Ang nakita ko. Kasi handun yung pagpapahalagi. Nakita ko yung pagmamahal, yung mga good memories dito na na-miss niya. Kaso itong tao na to, andun yung sa part na, hindi ko alam, naguguluhan siya, eh, kung sino yung ikakat niya sa buhay niya. Kung sino yung bibitiwan niya talaga. Kasi yung isa, nakakatulong sa kanya when it comes to financial, nakakatulong sa kanya when it comes sa mga pangangailangan niya. Pero mas gusto niya yung isa. Yun ang nakikita ko sa kanya. O ikaw ito, no? Ipasok mo yung sarili mo. Ay, ba't ko kinuha to? Pasok mo yung sarili mo. Kasi naguguluhan siya sa ngayon. Hindi niya alam ang gagawin niya. Nagpaplano naman siya marami siyang pinaplano. Oo, nag-iisip siya ng mga plano. Pero ando yun sa part na, mas pinoprotektahan niya. Both of you, pinoprotektahan niya kayo. No? Kung sino man tong tao na to. Sa nakita ko dito. Yung sa isa, sabi ko nga sa'yo, there's a narcissist ako nakita, di ba? Siguro hindi yung part na wala talaga siyang nararamdaman, pero dahil sa nakakatulong ka or vice versa, kung sino man tong tao na dalawang energy na to, hindi niya mabitiwan. Pero mas mahalaga sa kanya yung isa. Kasi sa isa wala na siyang nararamdaman, eh. Yan. Yung isa nakakatulong sa kanya na when it comes to financial. Andito sa siguro this May, magiging busy yung iba, no? Magiging busy sa pag-iisip, makakaramdam kayo ng hindi kayo masaya. Magkakaroon talaga ng bad news. No, there's a bad news ako nakita, sinasabi ko naman sa iyo, di ba? A good news and a bad news ako nakita. Magkakaroon ng bad news, magkakaroon ng mga negativity o you feel empty or drained this May o baka nararamdaman mo na yan. Kasi siguro may mga biglaang mangyayari, na magkakaroon ng mga forceful, mga ganyan, mga challenge na atakihin ka, ganyan, or mga harassment, or bully man yan, na mga taong ayaw sa'yo, maaring ganon. Sa iba naman, makakaramdam kayo ng hindi kontentong pamumuhay, kasi makakaramdam kayo ng walang kasiyahan, na parang wala ko na-achieve, mararamdaman nyo yun, eh. Bakit ganon, wala ko na-achieve? Bakit ganon, wala naman nagsiseryoso sa akin? Bakit ganon, lahat na nakakarelasyon ko fail, maaaring gano'n, no? Sa iba. Bakit gano'n? Kasi kayo, alam niyo yung iba sa inyo siguro na mimit niyo yung mga person niyo sa internet, no? Namimit niyo yung person niyo sa hindi niyo talaga, yung parang, I don't know, gano'n nakita ko. Siguro mas kailangan, kung gusto mo bago ka pumasok sa isang sitwasyon, trabaho man yan, relasyon man yan, business man yan, siguro mas very good kung pag-aaralan mo pa sila mismo. Kailangan alamin mo kung ano sila, kung okay ba to, kung ganyan. Kahit na matagal yung process, at least alam mo yung the fact. At least alam mo yung papasukin mo. Kung papasukan mo, itong tao na to is my family. Kung itong trabaho na to or business to is medyo tagilid. Dapat alam mo yung magiging outcome. Dapat alam mo yung magiging choice mo. Ha? Tanggapin mo, no, yung mga magiging resulta.
siguro mas maganda pag-aralan nyo. This, magkakaroon mga frustration, yan, magkakaroon. May tao ako nakikita na parang there is a disconnected. Maaaring ikaw, disconnected ka sa person mo, o yung person mo, disconnected sa'yo, ganyan. O sa trabaho mo, ganyan. O sa business mo. Parang hindi match, ganyan. May mga frustration talaga. May mga pag-iisip. May mga emotions ako nakita na lungkot, na hindi magiging masaya talaga. No, may mga paghihiwalay din sa iba, ang nakikita ko dito, o hindi magkakasundo-sundo. There's a heartache ako nakikita na masasaktan ka. No? Na magkakaroon mga emotion o lungkot. Conflict man yan, separation man yan, depression man yan. Makakaramdam ka ng hindi masaya. Arigato namaste, God bless.